Apo, about po dito sa kahit po kayo ay nag-iisang material lang sa pamilya, basta't naipakita niyo yung tunay na pagkakaibigan, ay susuportan niyo kayo. Ganyan talaga eh. Alam po ninyo, ganyan talaga kasi marami nagtatanong bakit may loyalista pa rin ang pamilya ko, samantalang haba-haba na ng panahon, pinaglalaban kami. Ang dahilan siguro, dahil nakaugaligan ng tatay ko at pinamana sa akin, sa buong Pilipinas, na dapat tapat ka sa kaibigan. Kaibigan sa pag-unlad ng bayan, kaibigan sa paglaban, sa katiwalian, sa korupsyon, sa pagtataksil. Kaya steady na lang ako, dyan na lang ako kay Presidente Duterte mula sa Paul. Dahil hindi naman maganda, binalimbing kami nun, tapos mambabalimbing rin kami. Hindi naman yata tama yun. Okay ma'am, follow up lang po ulit. Tungkol po dito sa lumalabas na dun sa social media natin, doon po sa tambalang Sara Aini sa 2020. Ay nako! Ay malakas po yung bulong-bulungan na yung parehong babae ay lalabas na yun po sa kaya siguro binabakbakan, sobrang manghaga, katatapos nakaraos nga lang tayo ng barangay, eto na naman. Ako, gusto ko lang tumakbo muli bilang senador kasi marami pang hinain ng mga bill, mga batas na hindi naman pumasa pa. Kaya pagtatrabahuin natin hanggang maayos-ayos yung mga bills natin dyan sa Senate. Tatakbuhan ko 2025 yun pa lang. Pero malayo pa rin yun. In the meantime, inuubos ko muna sa Cavite ang pera ng DSWD. Ang birthday nyo ngayon, malapit na rin ang Pasko. Nandiyan na yung spirit ng love at forgiveness, okay? Tama. Yung kapatid nyo, ma'am, si Presidente, nagpunta ng Hawaii. Tama. Doon sa lugar kung saan na-excel yung tatay, ano? Ang sabi ni Presidente, wala siyang kailangan patawarin sa mga naging dahilan o mga tao behind sa pag-excel ng tatay nyo. Pinatawad niya na daw po lahat. How about Senator Amy Marcos? Oo naman, matagal na. Yung nanay ko talagang hindi naniniwala, na nagkikimkim ng galit. Sabi niya nakakapangit daw. Yun naman yung nanay ko. Pero hindi uso po sa amin. Alam naman natin, utos ng pangangailangan, may ibang politiko na iipit dyan. Yung iba talaga, walang magawa. Kailangan survival din. Naintindihan naman namin lahat yan. At sa haba ng panahon, talaga naman na kung sinong makikipagkaibigan kami, nakikipag-alyado, hindi naman kami pala away, sa totoo lang. Okay, ma'am, mainit-init pa. Senator Laila de Lima, nakalaya na, no? Ano yung reaksyon niyo, ma'am, sa balita na si Senator Laila de Lima ay magkipagtulungan sa ICC laban kay former President Duterte? Mulat sa poll, sinabi ko na walang karapatan ng ICC na pumasok sa Pilipinas dahil nakita naman natin ang pinakamagandang halimbawa, itong kaso na nga ni Senator de Lima, na nakita natin kahit katunggalin ng administrasyon, talagang pinalaya ng ating mga korte. Ibig sabihin, malaya at matatag ang korte natin, ang judikatura natin, umaandar ng maayos. Bakit makikialam yung mga dayuhan kung tumatakbo ang mga korte at yung mga huwes natin sa Pilipinas? Wag mo silang manghimasok, talaga naman may hustisya. Kahit matagal, kahit papano, kahit tiis-tiis, lumalabas naman ang mga desisyon at maayos naman ang ating judikatura.